Ang fiancé ni Mr. Fernandez? Hindi may tatangging sakit ang naramdaman ni Lilian na gumuhit sa dibdib niya. Kinamangha niya yun ng lihim. Bakit niya kailangan makadama ng ganon? Hindi ko alam kung tamang term na yon, Gemma said. 6 na taon na ako sa Wealthy Co, Lilian. Si Miss Sophia isa sa mga modelo ng produkto ng Wealthy Co on the advertising side. Nakita mo na marahil ang mga larawan niya sa company product brochure and of course on television. Binanggit nito ang isang sumisikat na facial cream sa market. Napatango si Lilian. Ang sinasabi nito hindi lang miminsang lumitaw ang mukha sa television advertising Wealthy Co's facial cream. Sa sunod niya itong makita sa screen ng television niya, meron na siyang pangalan dito at may iuugnay. Noon pa man, kumalat na sa buong kumpanya na girlfriend to ni Mr. Fernandez. Paraot pa rito si Miss Sophia sa Texas dahil doon nakabase si Sir Seb at pinamamahalaga ng ilang negosyo ng pamilya roon. Not to mention Miss Sophia also had a brother in San Antonio. Then 5 years ago, nagbakasyon si Mr. Fernandez dito habang naiwan sa Texas si Miss Sophia. Wala pang isang buwan dito sa Pilipinas si Sir Seb, nabalitaan namin nagpakasal ito. Nagpakasal? Yes. Nakilala marahil ni Sir ang napangasawa niya na magbakasyon siya rito. Hindi kami magkaroon ng pagkakataong makitang bandang Mrs. Fernandez. It was rumored to be a whirlwind romance as they married in a simple civil rights. And weeks later, lumipad sila tungong Texas para sa honeymoon. At upang doon na mamirmihan dahil doon naman nakabase si Sir Seb. What happened? Hindi ni Lilian napansing humihigpit ang pagkakahawak niya sa gilid ng mesa at nahukuyumos na niya ang puting telang mantel. Ang dibdib niya ay gustong sumabog sa hindi mawaring kaba. Ang ulo niya tumitindi ang kirot na may palagay siyang hindi niya kakayanin ng sakit. Nang mamatay ang matandang Fernandez, umuwi rito si Sir, subalit di kasamang asawa. Gustuhin ba niyang bumalik muli sa Texas ay hindi niya magawa? Kailangan niyang asikasuhin ng Wealthy Co dahil pinaghirapan tong itayo ng ama niya. What happened to the wife? Nagkibit to ng mga balikat. Wala nakakaalam. Nahinalang lahat ay hindi nagkasundo si Sir Seb at ang napangasawa at naghiwalay na rin sa ibang bansa. Alam mo namang ordinary lang hiwalayan ngayon. May basihan naman sa usap-usapan na yon dahil muli lagi nang pinapakita rito ni Sophia at tuwing nananariwa ang dating Hey! Napatayong bigla si Gemma na makitang unti-unting bumabagsak ang ulo niya sa mesa. Lilian! I love you. Mananatili kang narito sa puso ko? Tumingala siya rito upang hilingin ditong ulit-ulitin nito sa kanya ang pangakong yon. Subalit hindi niya maaninag ang anyo nito. Her smile had vanished and panic swelled in her chest. Bakit walang mukha? Tinaas niya ang kamay upang hawiin ang tila ulap na nakatabing sa mukha nito. But her first lover stepped back. Palayo ng palayo sa kanya. She called him in anguish, crying out his name. Subalit sumisigaw siya ng walang tinig. Na mula sa kung saan lumitaw ang isang babaeng tulad ng mangingibig niya, wala ring mukha. Humalakak ito, pinagtatawanan siya. Then her hands moved down to touch her. She heard voices. Hinahatak siya ng mga tinig na umahon mula sa pangitang iyon. Hindi niya gusto na pansinin ng mga tinig. Gusto niyang makita ang hinahawakan niyang babae na walang mukha. Lilian, wake up! What is wrong with her, doctor? She's coming round, Mr. Fernandez. Please calm down. Ginigitian si Lilian ng pawis. Dinukot ni Sebastian sa bulsa ng snacks ang panyo at banay na pinahid ang paligid ng mukha ni Lilian. Hindi alintana ang tinging ipinukol dito ng doktora. The familiar voice made her eyes snap open. For a moment, she was starving at Seb's face with a blank look. Lilian? She blinked. Her chest heaved. You have a face. She blurted out. Narinig ni Sebastian ang pagsinghap ng babaeng nasa tabi nito. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Seb. Of course, I have a face. May anino ng ngiting gumuhit sa labi nito sa kabila ng lahat. Anong nararamdaman mo? Anong masakit nit sa'yo? Sunod-sunod ditong tanong at muling nagbalik ang pag-aalala sa tinig. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. How foolish of her to have him mistaken as the man in her dreams. Her eyes roved around her. Puting kisame at puting dingding ang nadadaanan ng tingin ni Lilian. Nasaan ako? Nasa klinika ng Wealthy Co, Miss Anderson? Ako si Dr. Cruz. Humanga ang mata ni Lilian sa mukha ng company doctor na kangayoy nakangiti na sa kanya. Gaano ako katagal na nawala ng malay? Sandali lang naman, Miss Anderson. Wala pang 3 minuto sa tansya ko. Wala nang dalhin ka rito na Gemma at ilang mga lalaking kasamahan mo sa lab. What happened, Lilian? Tanong ni Seb. Di ba ako nakakapanik sa itaas na may magsabing nahimatay ka? Di naman ni Sebastian ang ulo niya. Hindi na masakit pero bigla pa rin ang pakiramdam ni Lilian doon.
Sumakit na matindi ang ulo ko. Naiwan ko ang pill ko sa bag ko. Pill? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Seb bago pumais sa tinig ng doktora ang gayon ding tanong. Lagi ka bang ganito? I mean, this fainting spell? Sa pagkakatanda ko, itong ikalawang pagkakataon na nawalan ako ng malay. Mr. Fernandez, the last time was when I was in college. I'm taking you to the hospital, Lilian. Ani Seb, na akma siyang hahawakan sa mga balikat upang itayo. It is not necessary, Mr. Fernandez. Tanggi ni Lilian at bumangon. Inalalayan siya nito. I am okay. She smiled faintly. My grandmother is a doctor, remember? Are you sure? Very. She smiled at the company doctor and murmured her thanks. Bumaba si Lilian mula sa alley habang nakahawak sa braso niya si Seb. Lihim niyang pinagpapasalamat na nakaalala ito. Bahagya pa siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sandali muna siyang umupo bago tuluyang tumayo at sinuot ang sapatos na nasa ibaba ng apakan. Let's get your bag and I'll take you home, Lilian. Wika ni Seb sa hindi mababaling tinig. Really, Mr. Fernandez, I feel better now. Hindi ko kailangan wag na tayo magtalo. Ang kotse mo ipapamaneho ko sa company driver pa uwi sa bahay ninyo. Tama si Mr. Fernandez, Miss Anderson? Segunda ng doktora. You can take the rest of the day off. Nasa labas sila ng clinic nang muli siya magsalita. The company driver can take me home, sir? Are you always this argumentative? Lilian opened her mouth to say something, but decided against it when she saw the determination in Seb's eyes. Ilang sandali pa siyang nasa South Luzon Expressway na sila at saka nila natatando na mabuting ideya pang nag-half day siya ni Seb. Mabigat ang ulo niya. Hindi rin siya makapagtrabaho ng maayos. Inihilig niya ang ulo sa headrest. Ano ang nararamdaman mo? Seb asked. A little worried crept his voice. Wobbly, she said honestly. Thanks for taking me home, Mr. Fernandez. Call me Seb, he said in a matter-of-fact tone. Lagi ka bang ganito, Lilian? Hindi agad si Lilian sumagot. Nag-isip kung sasabihin dito ang tungkol sa kalagayan niya. Then, she decided to tell him the half-truth. It was in early winter of 1999 when my parents took me to a hospital, Mr. Villa. Seb, she amended when she saw his eyes lit. I had blood cancer which I survived. I'm 100% cancer-free but not the headaches. Nagminor si Seb sa toll gate at nagbayad ng fee. At nang tumatakbo na ulit ang sasakyan ay nilinga siya. It was on the private investigator's report. Lilian's eyes widened. You had me investigated? It is normal company procedure, Lilian. Don't make a big deal out of it. Karaniwan ng trade secrets ang hinahawakan mong katungkulan sa kumpanya. Muli si Lilian na sumandal. He was right. Anong sabi ng doktor mo? Bakit laging sumasakit ang ulo mo? Probing. His voice half worried, half curious. Oh, the headache is normal. Para sa mga taong may amnesia na nagsisikap makaalala? Hindi kumibo si Seb at nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Tinuro ni Lilian ang daan patungo sa kanila. Ilang sandali pa ay pinapasok na nito ang sasakyan sa paikot na open driveway. Thank you, usal ni Lilian, smiling a little. Do you want to come in and meet my parents? Her invitation was sincere. She wanted her family to meet Seb. Lalo ng daddy niya. I'd love to, but I have an appointment at 3 o'clock, Lilian. Sa ibang pagkakataon, tinitiyak ko sa'yo. Gusto ko makilala mga magulang mo. Tumango siya. She hid the disappointment she felt. Inabot ni Seb ang door handle bago pa niya mahawakan iyon at binuksan na ang pinto niya. Lilian closed her eyes for a moment as his scent assaulted her senses. There was something about the musky scent that was so achingly familiar. Lilian! She snapped her eyes open at the deep and husky voice. Seb's face was a kiss away from her. Nakatitig ito sa kanya. He was scarcely worried and something else crossed his eyes. Desire? She swallowed a big lump on her throat. Pagkaway mabilis na bumaba at umusan lang pasasalamat. Nakita ni Lilian na kasunod nila ang driver ng kumpanya na nagdala ng sasakyan niya. Iniabot ito ang susi sa kanya matapos yung iparada sa gate at garahe at pinasakay ito ni Seb sa Volvo nito. Hindi siya umalis doon hanggang sa mawala ng sasakyan nito sa paningin niya. Katulong ang nagbukas ng pinto bago pa man siya kumatok. Natanaw ni Lilian ang lola Remy niya na bumababa mula sa malaking hagdan. Kung titingnan, mapagkakamalang bata ng 10 taon si Remy sa edad nitong 70 anyos.
She was slim and handsome and had good posture. Huwag pang idagdag na napakarami nitong ritual sa mukha bago matulog para mapanatiling malusog ang balat. "Hi, honey," her granddaughter greeted warmly. "You're early." Hinagka ni Lilian ito sa pisngi. Walang dahilan upang bagabagay niyang abuela sa nangyari sa kanya sa opisina, so the lie came out easily. May luncheon meeting sa labas ng opisina, Grandma, para sa mga chemist at analyst. Nang matapos, pinayagan kami ng boss na mag-off na lang yung may gusto. "Anyway, it's almost 3 o'clock. Hindi ko naiintindihan ang ginagawa mong to, Iha," ani Remy. 1 taon at 3 buwan na, at mapapasayo na lang ang trust fund. Katunayan, hindi lang interes ng trust. Labis-labis sa alinmang negosyong gusto mong simulan. Hindi mo na kailangan mamasukan at tumanggap ng kakarampot na sweldo. "I know, Grandma." Ikinapit ni Lilian ang bisig sa bisig ito at lumakad sila patungo sa parlor, hindi kalayuan sa may hagdan. "Pero gusto kong maranasang magtrabaho, maging empleyado, at wala pa ako maisip na negosyong maaari kong itayo sa ngayon." "Why not pursue your studies? Magmaster ka, mag-aral ng medisina kaya?" she sighed. Naupo siya sa piano stool. Hindi lang miminsang naulit ang usapang iyon. "Ayoko na muna mag-aral, Grandma. Kung napupunan nyo nitong review class, ilang beses sumakit ang ulo ko. Baka ganun na mangyari kapag pinagpatuloy ko ang pag-aaral. Hindi madali ang medisina." A worried frown crossed her grandmother's eyes. Or was it panic? Agad din nila naramdaman ang kurot ng konsensya. Pinagpasalamat niyang di niya nasabi ang nangyari sa opisina kanina. "Malimit bang sumusumpo ngayon ang paranakit ng ulo mo? Do you have these flashes again?" "Matagal-tagal lang hindi, Lola," she lied. "Nag-e-enjoy ako sa trabaho ko. Nalilibang ako at puro hikay ang mga kasamahan ko." Isang maluwag na hininga ang pinakawalan ni Remy. Humakbang ito patungo sa lounger at naupo na tila itinatago sa akin. "Kung sakali mang may ramdaman kang kakaiba o kung malimit sumakit ang ulo mo," she paused. "Or if you remember something from the past that might confuse you?" She smiled fondly at her grandmother. "Cross my heart and hope to die. You are my doctor, remember? Why would I lie to my doctor, Lilian?" Ani ni Ninita mula sa pasilyo ng mga silid. "Bakit ka maaga, Iha?" Isang buntong hininga ang pinakawala ni Lilian. Kailangan niyang sabihin muli sa ina ang paliwanag niya sa lola niya, at mamaya iuulitin niya iyon sa ama. Minsan napapagod siya sa ganitong sistema, subalit hindi niya masisisi ang magulang at abuela. She was an only daughter at muntik na siyang mawala sa buhay ng mga ito. Naunawaan niya ang pagiging protective ng tatlo. It was a miracle that she was even allowed to work. Tumayo siya, tinakbayan ng ina at muling nagpaliwanag. "Today, I saw somebody who looked just like you, who walked like you, but it doesn't mean that when she turned the corner I called out her name. I felt so ashamed because it wasn't you. You are everything and everything is you." Kahit ang awiting tinutugtog ng FM station na pinakinggan ni Seb, tila tinutuya siya. He was gripping the driving wheel tightly. Ang company driver tahimik lang sa passenger seat na kung napupo naman ang kagitingan niya ay hindi magawang kumibo. Nakita niya ang bahay ng mga Anderson. Nakita rin niya ang dalawang sasakyang nasa garahe maliban sa kotse ni Lilian. Isang mamahaling family van at Mercedes sedan. May sinasabi ang pamilya nito. And Lilian even wanted him to meet her parents. Nagkaila siya rito dahil wala naman talaga siyang appointment. He would love to be with her to the rest of the afternoon, pero hindi niya gustong makilala ang mga magulang nito. Tutuldukan niya ang pag-asang sa Lilian ay maaaring si Rowella. She is not Rowella. Tiniyak niya na sa kanya ng PI kaninang umaga ang katotohanan iyon. Bakit mahirap sa kanya na tanggapin iyon? Because she looked like Rowella. She talked like Rowella. She walked like Rowella, and she even smelled like Rowella, sweet and innocent. Tulad ng isang kagubatan pagkatapos sa magdamag na ulan. Muntik na ni Sebastian na maiwala ang kontrol niya kanina dahil gusto niya itong ikulong sa mga bisig niya. Yakapin na mahigpit at hagkan hanggang sa mapugto ang hininga nila. Lord, he missed Rowella so much. His heart ached. How can I forget when each face that I see brings back memories of being with you? How can I go on living life as I do? Sir? Usal ang driver nang bigla niyang takpan na sila doon at tumarulot sila. Hindi siya sumagot para nagminor siya. Humugot ng malalim na hininga, hinabig ang sarili. Ilang sandali pa'y nasa compound na sila ng wealthy ko. Bumaba ang driver pagkaparada sa parking slot niya. Tuloy-tuloy siya sa elevator patungo sa opisina niya sa ikatlong palapag. Sir, nasa loob ng silid ninyo si Ma'am Sofia. Sa lubong ni Nelly nang makita siya. He grimaced pagkatapos ay tumango. I could use a cup of coffee, Nelly.
Aniya bago pumasok sa loob ng silid. Where the hell have you been? Galit na salubong ni Sofia sa kanya. Ang sabi ni Chris, may inihatid kang empleyado mong hinimatay. Sinulyapan niya ito. Sofia looked younger than her 29 years. Stunning and with a model figure, her short, straight, shiny hair was bottled walnut blonde. Sinabi na pala sa'yo ng kapatid mo kung saan ako galing, Sofia. Why ask the obvious? Umikot si Seb sa mesa niya at naupo sa executive chair. You lied, Seb. Wala ka namang appointment. Tinawagan ako ni Chris at sinabi na sa cafeteria ka na ng halian kasama ng empleyadong nahimatay. Hindi nakilala ni Chris si Rowella. Habang si Sofia ay nakita at nakilala si Rowella. Nasa San Antonio ito nang umuwi siya ng Pilipinas para sa anibersaryo ng mga magulang na kung nagkataong nalaman nito ang pag-uwi niya ay malamang sumamang pabalik. He had been glad he had not informed Sofia of his scheduled trip for the yearly board meeting of Veltico, which also coincided with his parents' anniversary. Pagkatapos niyang maipaayos sa isang travel agency ang pasaporte ni Rowella, lumipad na sila pabalik sa Texas. 3 araw mula nang dumating sila, bisita na nilang mag-asawa si Sofia. Anong ibig sabihin ni Tita Marcela na nag-asawa ka na, Seb? Yon kaagad ang salubong ni Sofia nang pagbuksan niya ito ng pinto ng condominium niya. Naibalita na pala sa'yo ni Mama, he said dryly. Tuloy-tuloy si Sofia sa loob nang mapahinto ito sa gitna ng sala na makita ang paglabas ni Rowella mula sa silid nila. Meet my wife, Rowella, Sofia. Darling, this is Sofia, a family friend. Sofia gasped at him like a fish out of the water. Sandaling nawala ang poise nito. No. Kamusta ka, Sofia? Nakangiti at inosenteng bati ni Rowella at inilahad ang kamay nito. Subalit hindi tinanggap iyon ni Sofia na nanlilisik na ang mga matay pinaglipat-lipat sa kanilang dalawa. Saan mo siya nakilala, Seb? Sofia asked in a choked, furious voice. Kung nakamamatay ang tinging ipinukol ito kay Rowella, malamang bumulagta ng asawa. Katunayang bahagyang napaatras si Rowella na agad naman niyang nalapitan at inakbayan. My wife has a name, Sofia. She is Rowella. He couldn't actually remember how Sofia had left that night. Matapos niyang ipaliwanag sa kanya kung sino ito, nagkibit lang ng balikat si Rowella at ilang sandali pa'y nalimutan na nila ito. Pinag-iisipan ni Sebastian kung ano ang magiging reaksyon ni Sofia sa sandaling magtagpo ito at si Lilian. And Chris was the same woman, was gorgeous. Oh my God, Seb! Kailan ka ba nagpakita ng interes sa mga empleyado mo? Hindi ako nagsisinungaling, Sofia. Aniya. Pinaraan ang huling sinabi. Katagpo ko dito kanina isang private investigator. Na naman! She cut him off angrily. Lumapit sa mesa niya. Hindi ka na ba nagsasawa? Kakahanap kay Rowella, Seb? It has been 4-5 years now, for Pete's sake. Rowella is my wife? He snapped. Tuluyang naiwala ang pagpipigil sa sarili. At kung patuloy ko man siyang hahanapin sa natitirang mga taon ng buhay ko, problema ko na yon. Mukhang natigilan si Sofia. Tinitigan siya na tila iiyak. Seb muttered something under his breath. Nakadama sa Sebastian ng usig ng budhi. Kinakapatid niya ito, inaanak ng ama niya sa binyag. At hindi niya ito kailanman pinagtaasan ng tingin. He had always indulged her twins and caprices. Para sa kanya ay silang itong pamilya ng iterasyon na kasanayan niya na. Until now, hindi na si Sebastian naiintindihan ang nangyayari sa kanya. Magmula na makita niya si Lilian ay aligagana siya. Lagi nag-iisip. Sa buong 2 linggo niya sa Singapore ay si Lilian lamang ang naging laman ng isipan niya. Paano naman ako, Seb? Sofia said after a while. Bumaba na ang tono nito. Lagi na lang ba ako maghihintay hanggang sa kung kailan magkaroon ng resulta ang paghahanap ko sa kanya? Tumatanda na ako. Ikaw, hanggang kailan mo to gagawin sa atin? There is no us, Sofia. Hindi kita pinaasa, alam mo yan. Kung hindi ko alam na nakikipag-date ka sa ibang mga lalaki, baka makadama ako ng guilt sa sinasabi mo. How could you ever say that? Muli itong suminghal. Nang umalis si Rowella ay ako nang nasa tabi mo at nagtutsagang ibalik ka sa dating buhay mo. Huwag mong isambat sa akin ang mga bagay na ikaw ang may gusto at nagpipilit. Isang nababagot na buntong hininga ang pinakawala ni Sebastian. Get out with your life, Sofia. Tigilan mo ang pagkasabi sa mga tao higit sa lahat sa pamilya mo na kasintahan kita. Pati relasyon namin ni Chris ay nasisira dahil sa kasinungalingang yan. Oh, napahawak sa dibdib niya si Sofia. Anong nangyayari sa'yo? Ngayon ka lang naman nagkaganyan sa akin. Anong dahilan ng biglang pagbabago mo to sa akin?